Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Capiz, namumuhay ang isang mag-asawang tila perpekto sa paningin ng lahat, sina Mario at Liza. Si Mario ay isang karpintero, tahimik, masipag, at mapagmahal na asawa. Si Liza naman ay kilala sa kanilang lugar bilang maganda, mahinahon, at palaging may ngiti sa labi. Para sa kanilang mga kapitbahay, sila ang larawan ng isang masayang tahanan. Araw-araw, sabay silang gumigising. Si Liza ang nagluluto ng almusal habang si Mario ay naghahanda para sa trabaho. Sa hapunan, sabay silang kakain habang nagtatawanan, pinag-uusapan ang mga simpleng bagay sa buhay. Ngunit sa likod ng mga halakhak at halik, may mga gabing hindi mapakali si Mario. May mga pagkakataong nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi, at mapapansin niyang wala si Liza sa tabi niya. Siguro naiihilang bulong niya sa sarili. Pero ilang gabi na rin itong nangyayari. Sa tuwing gigising siya ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw, wala si Liza. At kapag bumalik ito, malamig ang kanyang mga kamay at tila wala sa sarili. Isang gabi, habang nakahiga si Mario, nakarinig siya ng mahihinang kaluskos mula sa labas ng bahay. Hindi niya pinansin. Ngunit nang marinig niya ang tila alulong ng hayop mula sa may kakahuyan, na para bang may sinusumpong sa sakit, napatingin siya sa pinto. Dito nagsimulang mabuo ang unang pagdududa. Gusto mo bang ituloy agad sa part 2, simula ng pagbabago, o gusto mong may specific tone o twist sa susunod na bahagi? Pwede rin nating dagdagan ng tunog o sound direction kung para talaga ito sa narration. Let me know. Mula nang marinig ni Mario ang alulong na yon, nagsimula na siyang maging mapanuri. Hindi na siya kampante. Napansin niyang madalas pagising niya sa umaga, si Liza ay pagod na pagod. Maputla, malayo ang tingin, at tila ba may mabigat na iniisip. Okay ka lang ba, mahal? Tanong niya minsan. Naman, sagot ni Liza habang nakangiti, pero hindi abot sa mata ang ngiti nito. Pagkatapos ng ilang araw, mas naging tahimik si Liza. Madalas niya itong makita na nakatanaw lang sa bintana. Minsan, sa gitna ng gabi, naglalakad ito sa paligid ng bahay na parang may hinahanap. At sa tuwing usisain ni Mario, may dahilan na agad si Liza. Naalimpungatan lang ako, o kaya naman may narinig kasi akong pusa sa labas. Ngunit may isang gabing hindi malilimutan ni Mario. Nagising siya sa malamig na simoy ng hangin. Nakabukas ang bintana. Tumayo siya para isara ito, ngunit bago pa siya makalapit, nakita niya si Liza sa labas, nakatayo, nakatalikod, walang saplot sa paa. Ang kanyang puting duster ay lumilipad sa hangin, at tila ba may binubulong siya habang nakaharap sa kakahuyan. Mahal, tawag ni Mario. Bigla siyang napalingon. Sa loob ng isang iglap, bumalik si Liza sa loob ng bahay, parang walang nangyari. Walang emosyon ang kanyang mukha, parang walang kaluluwa. Kinabukasan, parang wala siyang maalala. Siguro na panaginipan mo lang yon, sabi ni Liza habang inaayos ang agahan. Ngunit para kay Mario, hindi yon panaginip. Simula noon, hindi na siya matahimik. Lalo na nang mabalitaan niya sa baryo na may nawawalang mga biik sa kabilang sitio at may mga hayop na natagpo ang gutay-gutay ang katawan. At sa bawat pagdating ng bagong umaga, lalong lumalalim ang misteryong bumabalot kay Liza. Tuloy natin ito sa part 3, pagdududa at pag-imbestiga next kung ready ka. Do you want me to continue now, o may gusto kang i-adjust sa pacing o style ng storytelling? Habang lumilipas ang mga araw, hindi na mapakali si Mario. Hindi na lang simpleng kutob ang nararamdaman niya, may bumabagabag sa kanyang isipan na hindi niya maipaliwanag. Minsan, habang nagkakape siya sa sari-sari store,
nadinig niya ang mga matatanda na nag-uusap. May nawawala na namang kambing kinamang turo. Kalmot-kalmot pa raw ang lieg parang sinipsip ang dugo, bulong ng isa. Hay naku, baka may aswang na naman sa paligid. Di ba't minsan na ring nangyari iyan nung dekada 90, sagot ng isa pa. Napalunok si Mario. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong bayan noon, mga alamat lang yan para takutin ang mga bata, ayon sa kanya. Pero ngayong ibang-iba na ang nararanasan niya. Kinagabihan, nagpanggap siyang tulog. Tahimik. Walang imik. Pero bago mag-alas 2, naramdaman niyang gumalaw ang kutson sa tabi niya. Dahan-dahan siyang dumilat, wala na si Liza. Tumayo siya. Dahan-dahang sumilip sa bintana. At doon niya nakita si Liza muli naglalakad patungo sa gubat. Nakasombrero ito at may dalang sako. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero sinundan niya ito. Nagtago siya sa likod ng mga puno, pinipigilang huminga habang minamasdan ang bawat kilos ni Liza. Pagdating sa isang malalim na bahagi ng gubat, nakita niya ang asawa niyang binuksan ang sako, at mula roon ay inilabas ang isang puting manok na buhay. Tila ba may seremonyang ginagawa si Liza? Bumubulong ito ng hindi maintindihang wika habang iniaalay ang manok sa isang itim na bato na may ukit. Biglang kumidlat at doon niya nasilayan ang hindi pangkaraniwan. Ang anino ni Liza sa lupa ay hindi katulad ng anyo ng tao, mukhang may mahahabang pakpak at matutulis na kuko. Mabilis na umatras si Mario, nanginginig ang buong katawan. Hindi na niya kinayang tapusin ang nakita. Kinabukasan, dumiretso siya kay Aling Minda, ang pinakamatandang albularyo sa kanilang lugar. Umiyak siya habang ikinukwento ang kanyang nasaksihan. Tahimik lang si Aling Minda. Pagkatapos ay binigkas nito, hindi mo asawa ang bumabalik sa inyo tuwing gabi. Isa na siyang nilalang ng dilim, isang aswang na bumubuhay sa gutom at sumpa. Boom! Dito palang nakakakilabot na. Handang-handa na ang kwento para sa part 4, ang madilim na katotohanan, kung saan mas makikita ni Mario ang buong anyo ni Liza sa pinakapangit na anyo nito. Gabi-gabi na lang ay ginigising si Mario ng bangungot, mga imahe ng aninong may pulang mata, ng mga sigaw sa kakahuyan, at ng mukha ni Liza pero hindi na siya si Liza. Napagpasyahan niyang harapin ang katotohanan, gaano man ito kahirap. Sa tulong ni Aling Minda, binigyan siya ng isang anting-anting na makatutulong daw upang makita ang tunay na anyo ng nilalang na nagtatago sa balat ng tao. Gamitin mo yan kapag tulog ang buwan. Doon mo makikita ang hindi dapat makita, bilin ng albularyo. At dumating ang inaabangang gabi, madilim, walang buwan, at malamig ang hangin. Muling nagkunwaring tulog si Mario. At gaya ng dati, nawala si Liza bandang alas 2 ng madaling araw. Ngunit ngayong gabi, may dala na siyang tapang at ang anting-anting sa kanyang bulsa. Tahimik siyang sumunod muli hanggang sa makarating sila sa parehong lugar, ang itim na bato sa gitna ng gubat. Ngunit ngayong gabi, hindi lang si Liza ang naroon. May 3 pang nilalang nakasabay niyang naglalakad, mga babaeng balingkinitan, ngunit kakaiba ang kilos, tila mga hayop na sinasaniban ng tao. Nagtagpo sila sa paligid ng bato, at sabay-sabay nilang inilapag ang mga alay, buhay na manok, itim na pusa, at isang bagong silang nabi. Itinaas ni Liza ang kanyang mga kamay, at sa gitna ng katahimikan ay bumigkas siya ng panalangin sa isang matandang wika na hindi ni Mario maintindihan. Tumindig ang balahibo niya. Maya-maya, sa ilalim ng anting-anting, nag-iba ang anyo ni Liza. Unti-unti siyang tumingala, ang kanyang mukha ay nagbago, lumalim ang mga mata, tumalim ang mga ngipin,
at lumabas ang mahahabang kuko mula sa kanyang mga daliri. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. Ang kanyang likod ay nagkaroon ng pakpak na parang sa paniki. Isa siyang ganap na aswang. Hindi na niya napigilang mapasigaw, "Liza! Tama na!" Nagulat ang buong grupo. Napalingon sila kay Mario. Ngunit ang hindi niya inaasahan, hindi siya sinugod. Tumayo si Liza, bumalik sa anyong tao, at lumapit sa kanya, dahan-dahan habang umiiyak. "Mahal, patawad. Ayokong malaman mo. Akala ko kakayanin kong itago sa'yo habang buhay." Nanginig si Mario. Hindi niya alam kung anong mas mahirap tanggapin, na isa siyang aswang, o na mahal pa rin niya ito sa kabila ng lahat. At doon niya unang naramdaman ang pinakamahirap na tanong sa puso niya, hanggang saan ang kaya mong tanggapin para sa taong mahal mo? Grabe, bigat ng part na to, perfect ito para sa midpoint ng kwento kung saan damang-dama ang conflict between love and fear. Ka na ba sa pagharap sa katotohanan? Sa part na yon, mas magiging emotional at moral dilemma na ang dating. Ready? Pagharap si katotohanan, hindi alam ni Mario kung paano siya nakauwi ng gabing yon. Gulong-gulo ang kanyang isipan, tila pinagsakluban ng langit at lupa. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng minahal niya ng buo, hindi tao. Isa siyang halimaw sa ilalim ng balat. Pero bakit hindi siya makaramdam ng galit? Kinabukasan, habang tahimik siyang nag-aayos ng mga gamit sa kanilang bahay, dumating si Liza. Wala itong dalang takot, wala ring pagtatago. Tumayo ito sa pintuan, walang makeup, walang ngiti, at walang pag-asa sa mga mata. Alam ko na nakita mo na ang lahat, bulong nito. Tahimik si Mario. Hawak pa rin niya ang kanyang lumang rosaryo na para bang kakayanin nitong burahin ang katotohanang nalaman niya. "Bakit hindi mo sinabi?" tanong ni Mario, basag ang boses. "Dahil pinili kong mahalin ka bilang tao. Hindi bilang nilalang. Dahil kahit aswang ako, ikaw pa rin ang mundo ko." Umupo si Liza sa sahig. Lumuhod. Umiyak. "Inilihim ko ang sumpa sa'yo dahil ayokong mawala ka. Pero hindi ko na kayang magsinungaling. Isa akong aswang. Minana ko mula sa ina ko. Sinubukan kong iwasan, labanan, pero sa bawat buwan ng gutom lumalalim ang pangangailangan." Napakagatlabi si Mario. Sa loob ng puso niya, umaapaw ang emosyon, takot, galit, awa, pagmamahal. Nais niyang yakapin si Liza, ngunit nais din niyang tumakbo palayo. "Gusto kong piliin ka, Liza," mahinang sabi ni Mario, "pero hindi ko kayang mabuhay sa takot araw-araw." Tumango si Liza, parang tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. "Alam ko. Kaya ako na ang lalayo." Tumayo si Liza. Huling sulyap. Huling ngiti, ngunit puno ng luha. "At kung sakaling hindi mo na ako maalala bilang asawa, sana maalala mo man lang ako bilang taong totoo ang pag-ibig sa'yo." At sa huling pagkakataon, lumabas si Liza sa pintuan ng bahay na dati nilang sinabing kanlungan. Ngunit ngayon, naging pader ito ng pagitan. Hindi na siya lumingon pa. At si Mario, naiwan na lang tahimik, habang dahan-dahang bumabagsak ang luha sa kanyang mga mata, kasabay ng pagguho ng mundong alam niya. Bigat, no? Ito yung heart of the story. Sa part 6, ang matinding desisyon, makikita natin ang aftermath ng paghihiwalay, at kung paano haharapin ni Mario ang banta na posibleng hindi pa tapos. Gusto mo bang diretsuhin natin? Makalipas ang ilang araw, naging tahimik ang buong paligid. Wala na si Liza.
Walang paalam, walang bakas, walang balita kung saan siya nagtungo. Ngunit sa baryo, ang katahimikan ay panandalian lamang. Isang umaga, natagpuan ng mga residente ang katawan ng isang batang lalaki sa gilid ng ilog. Wala ng buhay, malamig at walang dugo. Parehong marka. Parehong galos. Agad-agad na kumalat ang bulong-bulungan, bumalik ang aswang. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Mario, alam niya, hindi si Liza ang gumawa nito. Alam niya ang galaw, ang kilos, ang intensyon ni Liza, kahit bilang aswang, pinipigil niya ang sarili. Hindi siya pumapatay ng tao. Dahil dito, pinuntahan muli ni Mario si Aling Minda. May iba pa. Hindi lang si Liza ang aswang dito, di ba? Tumango ang albularyo. Hindi lang siya. May mas matanda. Mas matindi. Siya ang pinuno ng mga nilalang sa bundok, at balak nilang isama si Liza bilang kapalit ng kanyang pagtanggi sa kagat ng gutom. Napasinghat si Mario. So, kung hindi ko siya pipigilan, kung hindi ko siya hanapin, kukunin siya ng mga kagaya niya. Malamang at kapag nangyari iyon, dagdag ni Aling Minda, wala nang makakapigil sa kanila. Sa harap ng apoy sa gabi, mag-isa sa bahay nilang dati ay masaya, napagtanto ni Mario ang bigat ng kanyang kapalaran. Tatanggapin ba niyang iniwan na siya ni Liza, at hayaang kainin ito ng kadiliman? O lalaban siya, at pipiliing mahalin pa rin ito, sa kabila ng panganib, sa kabila ng takot. Kinabukasan, muling isinuot ni Mario ang anting-anting. Isinabit sa leeg, humawak ng gulok at tumungo sa gubat. Hindi para pumatay. Hindi para manghuli. Kundi para iligtas ang babaeng mahal niya, kahit ito'y may pakpak ng demonyo. Sobrang cinematic na ito, no man. Ready na ang story for a suspenseful and emotional showdown sa part 7, ang pagsagip kay Liza. Gusto mo bang diretso tayo ron? This is where action meets love meets horror. Gabi. Ang buong kagubatan ay nababalot ng makapal na ulap. Tahimik, pero ang hangin ay may dalang kilabot. Habang naglalakad si Mario, mahigpit ang hawak sa kanyang gulok. Sa dibdib niya, nakasabit ang anting-anting, naglalaban ang takot at tapang sa kanyang puso. Alam niyang hindi ito simpleng paglalakad papunta sa isang lugar, ito'y paglalakbay patungo sa puso ng dilim. Matapos ang isang oras ng paglalakad, nakita niya ang dating lugar ng alay, ang itim na bato, ngunit ngayon ay mas madilim, mas malakas ang presensya. May apoy sa paligid. At sa gitna, si Liza, nakagapos, nakaluhod, at tila wala na sa ulirat. Sa paligid niya, may 3 nilalang, mga mukhang tao, pero may maitim na balat, pulang mata, at mga pakpak na kumakampay sa likod. Ang isa sa kanila ang mukhang pinuno, matangkad, may mahahabang kuko, at isang tinig na tila lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Panahon na, Liza, bulong ng nilalang. Tanggapin mo ang iyong lahi. Tanggapin mo ang iyong uhaw. Wag, sigaw ni Mario habang lumitaw mula sa mga puno. Napatigil ang lahat. Mabilis na tumayo ang mga nilalang. Pumwesto sa paligid ni Mario, handang umatake. Pero hindi siya umatras. Si Liza, hindi siya sa inyo. At hindi ako alis dito hanggat hindi ko siya naisasama paalis. Tumawa ang pinunong aswang. At ano ang laban mo sa amin, tao? Hinugot ni Mario ang gulok, at kinuha sa bulsa ang isang maliit na bote, isang pulang langis na binigay ni Aling Minda. Itinapon niya ito sa lupa. Sumiklab ang apoy, pumalibot sa kanila. Wala akong pakialam kung mamatay ako. Pero kung mamamatay man ako ngayon, mamamatay akong taong hindi bumitaw sa taong mahal ko.
Napalingon si Liza. Unti-unting bumalik ang ulirat niya. Tumulo ang luha. Mario, sa sandaling iyon, tila naalala ni Liza ang lahat, ang pagmamahal nila, ang tahanang iniwan niya, ang halakhak, ang almusal, ang mga halik sa ulan. At sa isang iglap, bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Sumigaw siya. Tumindig. At sa huling lakas ng kanyang damdamin, isinumpa niya ang kanyang sariling lahi. Hindi ako tulad ninyo. Hindi ako hayop. Mahal ko si Mario at mas pipiliin kong mamatay kesa mawalan ng kaluluwa. Lumindol. Kumulog. Nagsimulang gumuho ang lupa sa ilalim ng itim na bato. Isa-isang nagsilayas ang mga aswang, sumisigaw sa sakit, natupok ng apoy at ng liwanag mula sa anting-anting ni Mario. At sa gitna ng kaguluhan, nagkatitigan sila, si Mario at si Liza. Sira-sira man ang paligid, pero sa pagitan nila ay kapayapaan. Tumakbo sila palayo, hindi na lumilingon. Sa wakas, kahit sandali, nakatakas sila mula sa dilim. Ang init! Malapit na tayong matapos, Noman. Isa na lang, Part 8, ang pagwawakas, resolution, aftermath, closure. Ika ba? Gusto mong masaya, malungkot, o bittersweet ending? Lumipas ang ilang linggo mula nang iwan nila ang baryo. Sa isang malayong lugar, sa paanan ng bundok kung saan walang nakakakilala sa kanila, muling nagsimula sina Mario at Liza. Tahimik ang buhay, simple at malayo sa gulo. Sa araw, nagtatanim si Mario. Sa gabi, magkasama silang naglalakad sa ilalim ng mga bituin, parang wala ng aswang, walang sumpa, walang madilim na nakaraan. Ngunit sa bawat ngiti, sa bawat halik, naroon pa rin ang mga tanong. Tuwing bilog ang buwan, si Liza ay tumitigil sa pagsasalita. Natatahimik lang siya, nakatingin sa malayo. At alam ni Mario, hindi pa siya lubusang malaya. Isang gabi, habang nakahiga si Mario, niyakap siya ni Liza ng mahigpit. Mahal, bulong nito, kung sakaling mawala ako, wag mo akong hanapin. Wag mo akong sundan. Napakunot no si Mario. Bakit mo sinasabi yan? Ngumiti si Liza. Malungkot. Mapait. Dahil ang sumpa hindi nawawala. Pwedeng pigilan. Pwedeng kontrolin. Pero hindi pwedeng kalimutan. Tumulo ang luha ni Liza sa balikat ni Mario. Mahal kita. Pero hindi ako ang babaeng pinakasalan mo. Ako ang nilalang na pinili mong mahalin sa kabila ng lahat at iyon ang pinakamasakit at pinakamagandang regalo na natanggap ko. Kinabukasan, paggising ni Mario, wala na si Liza. Iniwan lang nito ang kwintas na lagi nitong suot, isang simpleng kwintas na may maliit na batong pula. Wala nang sulat. Walang bakas. Walang paalam. Tumayo si Mario sa harap ng bahay. Tahimik ang paligid. Dumapo ang isang itim na ibon sa poste. Tumingin sa kanya ng diretsyo at lumipad palayo. Ngumiti si Mario. Hanggang sa muli, Liza. At sa puso niya, alam niyang kahit kailan, hindi siya tunay na iniwan. Dahil may mga pagmamahal na mas totoo pa sa laman. At may mga alaala na kahit anong halimaw pa ang bumalot sa katawan, mananatiling tao sa puso. Wakas boom. 30-hour storytelling worthy, deep, romantic horror aswang saga complete. May plot twist, emotional depth, mythical vibes, at horror energy, pang Tagalog Netflix or high-end YouTube audio drama. Kung gusto mo, I can now help you. Translate it all into full Tagalog for script voiceover, break it into scenes, episodes, or even write an actual script with narration and dialogue. Let me know your next move, Derek.